Napicturean muna. Okay. Jadi 1, 2, Okay. Kasi OJT po siya. Okay. Pwede na yan yung certificate na yan. Okay. So, good afternoon po sa inyo lahat. Good afternoon. Ako si Dan Felipe, no? I'm the in-house natural packaging company. So, if there's any problem with the products, ako po yung unang i-approach ninyo. Then, kung hindi nyo alam yung mga dosage, kung para saan siya, ako rin po yung i-approach ninyo. So, let's talk about a brief presentation, no, regarding sa company at saka yung sa product natin. So, the company is formed by a power couple, no, a retired general, Sir Leo Viserial, yung chairman of the board, and then yung ating president and CEO, si Ma'am Rose Viserial. Pero sa dalawa, ang kagandahan, hindi nag-deviate yung decision. Kasi laging binibigay ni Sir Leo yung decision making sa kanyang buhay. Talaga ang soul na nag-decide sa company is si Ma'am Rose Viserial. Okay. Kaya wala magiging problem. So, ito yung ating mga legalities and ito yung ating mga products. So, yung mga products natin madami, no? Kasi we don't believe that yung single product lang will cover all the body parts, no? Wala namang superfood na kainin mo to, i-address niya lahat yung problema mo sa katawan. And each organ, nagre-require siya ng iba-ibang nutrients. Kaya marami tayong products for that purpose. Now, ito yung mga health supplement natin. Let's start with vitamin C. Kung papansinin nyo, meron tayong tatlong vitamin C. Ano yung pagkakaiba-iba niyang mga yan? Meron tayong vitamin C with zinc plus glutathione, yan yung blue. Then meron tayong sodium ascorbate, yan yung pure vitamin C. And meron tayong herbal vitamin C. Yung herbal vitamins is binibigay yan sa bata. Saka binibigay din po yan sa mga may UTI kasi yung mga one of the components ng herbal vitamin C is bignay. So, maganda yung bignay as diuretic, maganda siya para sa pag-ihi ng isang tao. Kaya itong vitamin C na to, herbal yung composition niya. Kung titignan natin yung kanyang likuran, ito po yung composition. No? 300 mg na guava, meron siyang malunggay na 100 mg, and may bignay siya na 50 mg. So, in cases na may UTI, apat-apat po yung inom. Apat-apat na capsule. 4 sa umaga, 4 sa gabi. Yun po yung tamang dosage niyan para mabilis gumaling from the UTI. Then, eto naman kung vitamin C na pure, sodium ascorbate siya. Kung papansinin nyo, 300 mg yung kanyang sodium ascorbate. Pero may guava extract din siya na 50 mg. May rosehip extract, may zinc siya, then may trace minerals siya. So, complex po siya. No? And eto naman po ay ginagamit sa maintenance lang ng papalakas ng immune system. At during the time na may trangkaso po tayo, eto po yung binabaming dosage. So, dalawang capsule 3 times a day. No, pag may ubo, may sipon, may trangkaso, yan po yung kapartner lagi ng lagundi. Then, eto naman pong glutathione, no, vitamin C. Ginagamit po ito ng mga may problem sa liver. So let's say may fatty liver or may yung liver is toxic, kailangan mag-detox, kailangan matulungan mag-detox. Ito po yung glutathione, tumutulong siya para mag-cleanse ng liver po natin. So one way na mapapansin nyo kung nag-cleanse yung liver natin is gumaganda yung skin. Kasi pagka toxic ang liver, toxic ang kidney, lumalabas po yan sa skin, pumapangit yung balat natin pag toxic yung dalawang organ na yun. So pag gumaganda yung skin mo during the time na umiinom ka ng vitamin C with glutathione, ibig sabihin nun, nawawala yung toxicity ng dalawang organs na yun. So, paano po yung dosage niyan? Kung maintenance lang naman, pwede na yung isang capsule sa umaga, isang capsule sa gabi. Pero kung may kino-correct po tayo, let's say fatty liver ka, kailangan yan 6 na capsule. 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. So yun po yung tamang dosage niya. At kung
talagang may problem yung liver, fatty liver talaga, medyo moderate yung case niya, sasamahan po yan ng liver meat. Pwedeng 3 capsule nun, umaga, tanghali, gabi. So yan po yung tamang dosage. So may kanya-kanyang gamit po kaya marami po tayong vitamin C. Now let's talk about spirulina. Para saan po ba yung spirulina? So for pound per pound, no, ang spirulina is the highest in terms of protein. Mas mataas pa yung protein content niya kaysa sa baka. So pag nagba-bodybuilding ka, o kaya nagpa-fasting ka, yung tumaba, nagpapapayat ka, ito ang masarap na laklakin para masuportahan niya yung muscles mo kahit hindi ka kumakain. Para hindi magkaroon ng tinatawag na sarcopenia. No? So okay lang po to kasi wala siyang mga tinatawag na calorie ka spike, no? Hindi mag-spike yung sugar mo kasi wala naman siya masyadong calorie. So mataas yung protein ng spirulina pero hindi lang po yan kasi yung laman. Meron pa siyang probiotics, no, para mas ma-absorb mo yung nutrients ng spirulina. And then dinagdagan din siya ng barley at saka ng malunggay. Kasi yung spirulina per se, mababa naman po yung kanyang vitamin C. So para maging complete yung nutrition niya, kinuha sa malunggay yung vitamin C. Kaya pag pinag-combine lahat yan together with barley, complete nutrition po yan. So paano po yan ginagamit? Kung diabetic ang tao, maganda yan for insulin sensitivity. Para medyo kung nag-i-insulin ka, bababa yung dosage mo ng insulin pag nagtitake ka ng spirulina natin. Then at the same time, kung meron kang toxicity, like heavy metal toxicity, yung mga may problems sa memory, diba? Yung mga nagda-dementia, yung mga nagpa-Parkinson's, these are toxicity sa brain, sa nervous system. So magandang pang-detox po yung spirulina. So paano po yung tinitake for detoxification? Medyo high dose nga lang po. 6 yung capsules na kailangan i-take. Again, 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Pero kung just okay ka naman, maintenance mo lang, pwede na yung isa-isa, 3 beses po. Para kang kumakain ng gulay. Yun yung binibigay niya sa katawan. Okay, and meron tayong lagundi. Ang lagundi po is approved ng DOH as one of the medicines na local, na gamot siya sa viral infection, sa considered antiviral siya, sa sipon, ubo, trangkaso. So yan po yung description niya. So paano po yan iniinom? During the time na meron lang viral infection. Iniinom yan, 6 na capsule din. 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Yan po yung mga tamang dosages niya para mabilis po. Together with vitamin C na sodium ascorbate, 2 din sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Yun po yung combination pag may trangkaso, ubo, or sipon. Now, ito naman pong glucosamine is para sa mga taong nirarayuma. Yan yung supplement para sa buto. So, para sa tendon natin. Pero ano po ba yung tamang pag-inom ng glucosamine? Depende po sa severity ng nararamdaman. So, kung mild lang po, pwedeng isa sa umaga, isa sa gabi. Pero kung severe na yan, namamaga yung tuhod, kailangan mataas din po yung intake. 6. 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Now, the good thing about glucosamine, dapat pinapartneran din siya ng vitamin C para mag-resynthesize yung collagen sa loob ng katawan natin. Kasi di ba, pino-form natin yung collagen. So, para ma-form po yun sa loob ng katawan natin, kailangan niya yung vitamin C na mataas. Kaya ipapartner po yan with vitamin C. Kung ang binigay na dosage sa glucosamine is isa. So, ang vitamin C mo rin, isa. Pero kung severe yung rayuma mo, 2 yung glucosamine mo, 2. Ang vitamin C mo din, 2. Yun po yung tamang pairing ng mga food supplements po para ma-achieve niyo po yung tamang effect. Kasi sometimes yung mga taong umiinom ng food supplement, wala naman ako nararamdaman dyan. It could be iba yung naibigay na food supplement, hindi swak doon sa nararamdaman, or mababa masyado yung dosage, kaya matagal ang epekto. So, yun po yun. Then, meron tayong dito slimming vitamin C. Ito po yung pampapayat.
Kaya lang po, ang warning ko dyan, iniinom lang po yan sa umaga, ha? And then, sinasabayan po yan ng fasting. Pagka ininom nyo po itong Keto Slimming Vitamin C, 3 yung minimum na capsule. 3 capsule, isang inuman yan, then sasabayan nyo yan ng slimming coffee. Sa umaga. Then hindi na po kayo kakain, hindi na kayo magugutom, pero may energy kayo. Yun yung epekto niya. Kaya papayat ka talaga kasi may kasamang fasting. Pero pag sinabayan mo ng kain, kahit uminom ka niyan, wala yan magiging epekto. Kasi ang purpose ng mga ingredient niya is para ma-burn yung fats sa body mo. Pag kumain ka, nag-i-store ka ng fats. Pag hindi ka kumain, nagpa-fasting ka, nag-burn ka ng fats, and pinapacilitate po ng supplement yung mas mabilis na burning ng fat. May L-carnitine siya, meron siyang Garcinia Cambodia, kaya talagang mawawalan ka ng ganang kumain. Pero may energy, yun yung effect. Then meron tayong liver mate. Ang liver mate po is designed originally for fatty liver. At saka yung nagpo-bloat ka, lagi kang parang puno ng hangin yung tiyan mo. Yan yung mga symptoms ng fatty liver. Then yung pag kumakain ka, lagi kang inaantok pagkatapos kumain kasi sobra yung pagkain. Kaya na-store as fat sa liver. Now, itong liver mate, kung mild lang yung case, pwedeng isa sa umaga, isa sa gabi. Yun yung tamang dosage niya. Pero kung medyo moderate yan, 3 beses siya iniinom. Then sinasabayan niya ng glutathione. Yung glutathione natin, again, no, dalawa, yun yung tamang dosage niya. Together with isa na liver mate. So, ang diabetes is dinisign para sa mga diabetics, mga taong tumataas yung sugar. So, paano po siya tinitake para makababa? Now, it depends upon the sugar level. Kaya iba-iba po yung dosage niyan depending upon the sugar. Pag ang sugar mo is nasa 120, 126, 125 below hanggang 100, pwede isa sa umaga, isa sa gabi. 2 capsule lang. Pero kung lumagpas ka na sa diabetic level, let's say nag-126 siya, 130, yan yung mga level, isang capsule, 3 beses isang araw. Pero pag ang sugar mo, umaabot ng 180 to 200, dala-dalawa po yan. 2 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. Pero pag ang sugar is umabot ng 300 up to 400, 3 po yan para mabilis bumaba. Tapos habang bumababa na po siya, i-adjust nyo rin accordingly yung intake nyo ng diabetes. Kasi masyadong hihilahin niya pababa yan pag mataas pa rin yung dosage nyo. So pagka 300, no, 3 nyo, 3 umaga, 3 tanghali, 3 gabi yung capsule. Pero pag bumaba na siya kinabukasan ng 200 na lang, i-adjust nyo accordingly. 2. So yun po yung tamang procedure dyan. Sa kapsula na 3, hindi mo ba ito masama kung hindi mag-almusal, magtanghalian, maghapunan? Pag pinag-uusapan natin ang pampababa ng sugar at diabetic po kayo, pag ininuman nyo yan ng walang pagkain, baka mag-high po kayo. Kaya dapat ang mga pampababa ng sugar, tinitake siya after the meal. Ayun. After the meal. Basta tandaan niyo po yun, basta pampababa ng sugar. Kasi kung hindi ka kakain, na inuman mo ng something na mapait, like serpentina, meron serpentina yan, ampalaya. Tapos, hindi ka nakakain, nakalimutan mo kasi may biglang tumawag sa phone mo, nakapagdaldalan ka. Tendency mag-hypo ka. Kasi ipupull down niya yan ibablock niya yung sugar production sa body mo at absorption So, natural naman siya. Wala naman siyang side effects sa liver. As a matter of fact, no, comparing metformin to something bitter like ampalaya and serpentina, yung metformin may side effects sa liver yun kasi may pinapatay siyang enzyme, yung enzyme na nagkikreate ng sugar. While eto naman, natural siya. Nag-i-stop yung production or absorption ng sugar sa bloodstream mo pag merong mapait sa diet mo. So yun yung pagkakaiba nila. So sugar blocker parehas, pero eto natural, yung isa is synthetic siya, like metformin na.
Then meron din po tayo for kidney, ito yung Kidney Protect. Now, ang Kidney Protect is classified as stone breaker. So yan yung mga para sa mga matataas ang uric acid, para sa matataas yung BUN, and slightly elevated yung creatinine, okay po siya. So paano po yung intake niyan? During the time na may UTI ka, ito yung ipapartner nyo doon sa vitamin C na herbal, yung kulay ilaw kanina. So ang tamang inom, kung may kidney stone, dala-dalawa po 3 beses sa araw. So 6 na capsule din. Pero kung simple UTI lang, pwede na yung isa, pero yung vitamin C na Big Night, 2. Yun po yung tamang dosage. Or kung yun lang ang ginagamit nyo, 4 yung intake. So depende po sa combination, no? Yung dami ng intake. Bakit sobrang dami? Wala bang overdose yan? Dahon lang po yung laman. So, yun po yun. Hindi naman tayo na-overdose pag kumain tayo ng isang malukong na malunggay. Yung lagundi, nilalagayan ng mga parents natin, mga lola natin, iniinom yung tiyaan niya pag may trangkaso at may sipon. So, yun yung application po ng mga yan. So, naturally occurring sa environment, hindi siya modified. No? Then, meron tayong mga oil. Yung mga oil na po to, may gamit siya talaga, no? Kung hindi ka makakain ng garlic, ang garlic kasi may alisin siya, so down to lower down yung mataas na cholesterol. So, pampababa ng cholesterol, and at the same time, yung garlic nakakababa siya ng BP. So, nag-a-act as blood thinner. Si vitamin E naman is necessary for the immune system. Kailangan ng immune yan. Kailangan ng cardiovascular system din natin. Kailangan din ng utak ng vitamin E. So, yan yung mga application niyan. Kaya pagka ang tao nagkakaroon ng dementia na medyo nakakalimot, ang binibigay dyan is combination ng fish oil and then vitamin E para ma-restore po yung memory ng tao. Kasi pagka bumabagsak yung mga oil vitamins ng brain natin, apektado yung cognitive function natin. So itong fish oil is omega-3. Alam na natin na 60% ng fat requirement ng brain, 60% is omega-3. So ibig sabihin mas mataas yung requirements natin sa omega-3. Kaya pag kumakain tayo sa Jollibee, that's omega-6. So pag mas frequent yung kain mo ng fast food versus sa kain mo ng mga isda na galing sa dagat, mas mataas yung intake mo ng omega-6. So ang nangyayari, maraming mamamaga sa katawan mo. Inflammatory siya. So ang effect kasi ng omega-3 is anti-inflammatory. So pinapahumpa niya yung mga pamamaga sa loob ng katawan natin. Then, itong grapeseed extract, antioxidant po siya, no? Nakasama na po siya doon sa purple corn. Yung purple corn natin is blood thinner din po yan kasi may big grapeseed extract na siya. So, ang grapeseed extract is binibigay yan sa mga na-stroke at may sakit din sa puso. Supplement yan para sa kanila. Then, meron tayong beverages. Ang purple corn natin is anti-cancer. So, ibig sabihin, maganda siya sa mga taong merong nagde-develop na bukol sa katawan. So, in combination din siya ng ibang mga products natin like our Frutacell and then yung mga vitamin C natin, kino-combine po yan para mas ma-achieve natin yung mas mabilis na effect niya. So, ang purple corn din is binibigay din sa mga taong toxic yung katawan like mataas ang creatinine, mataas yung uric acid, mataas yung LDL, may mga matataas sa blood chem nila. So, yan po yung tamang supplement para ma-detox yung katawan po natin. Then, meron tayong Frutacell. Now, ang difference ng Frutacell sa purple corn, ang Frutacell mainly for detoxification. Ang purple corn, no, mainly for detoxification, pero yung Frutacell is mainly for regeneration. So, yun po yung pagkakaiba nila. So, pag meron kayong hini-heal na organ, like non-healing wound, no? May damage yung liver, may damage yung isang part ng body natin, ang Frutacell ang makakatulong para mas mabilis na mag-regenerate po yung part ng body natin na hindi nagigil. Then, meron din po tayong barley. Alam na po naman natin ang barley. Ang function ng barley is almost similar to purple corn.
Maganda siya sa may mga bukol, sa diabetes, and ang barley po is pinang-detox din namin yan sa may mga kidney stone and gallbladder stone. Pag may gallbladder stone, ang tamang dosage po niyan, 3 sachet isang araw. Umaga, tanghali, gabi, hanggang lumabas yung gallbladder stone. So during that time, hindi namin masyado pinapakain yung patient para hindi lumaki yung gallbladder stone. Then at the same time, walang maging pressure doon sa loob ng tiyan. Kasi pag kumain tayo, nabusog ka, and then meron kang gallbladder stone, sasakit yan dito sa paligid. Kaya yung pagkain dapat i-taper ng konti, no? So babawasan, then magti 3 times a day ka nito together with other supplements na i-identify pa natin depende sa recommendation. So yan po yung ating marvelous barley. Then meron din tayong red apple and meron tayong green apple. So ano ba yung pagkakaiba ng dalawang yan? Ang red apple, mataas po yung antioxidants. So maganda rin siya sa may mga prostate enlargement kasi may mga berries na laman siya. So yung anthocyanin and lycopene, no? Maganda yan para sa mga may prostate enlargement. While yung green apple naman po is maganda naman to para sa mga mas batang generation kasi yung nutritional profile niya mas okay kaysa sa red apple. Mas matataas yung vitamins and mineral content niya compared to red apple. Pero mas mataas naman yung antioxidant ng red apple. So yun po yung differences niya. Then meron tayong colon cleanse. Ang colon cleanse is binibigay po para sa mga taong hindi makadumi ng regular. So paano nyo malalaman kung hindi kayo makadumi ng regular? Kahit dumudumi kayo araw-araw, kung ang lumalabas is ganito lang kahaba, no? Ibig sabihin constipated ka, kailangan mo ito. Kasi ang colon natin is around 4 to 4.5 feet. So dapat ang lumalabas at nadumi sa atin, ang haba niya is nasa 3 feet minimum. Ganun dapat yun. Kaya pagka ang CR is nakikita mo ganito lang lumalabas sa'yo, may problema ka, tinatago mo yung iba. Nandun yan sa loob ng tiyan mo. And then makikita nyo rin yan, medyo malaki yung belly pagka maraming stock na dumi dun sa loob ng colon. Then may mga kape po tayo. Yung mga kape natin is depende po sa sa pangangailangan ng katawan. Ito po, general coffee natin. Kahit sino bigyan nyo, 15 in 1, pwede yan. So hindi naman siya acidic, no? May mga purple corn din yan, meron siyang ginseng, marami siyang ingredient, 15 po yung nilagay na ingredients yan sa loob. Then meron tayong mga coffee na specifically, may designation siya. Like itong D3, ito tinatawag namin pampatayo. Pampataas siya ng libido. Pero pag ininom mo to ng puyat ka, ang mangyayari, since adaptogen yung content niya, aantokin ka. Pero pag ininom mo yan na kumpleto ang tulog mo, bibigyan ka niya ng extra energy para sa extracurricular activity mo. Then meron tayong chocolate drink. Ang chocolate drink natin is para sa memory, para sa brain. Kasi ang cacao, yung cocoa, is maganda para sa brain. And then at the same time, dinagdagan pa siya ng Goto Cola and Ginkgo biloba parehas na pang-improve ng blood flow sa brain. So magiging maganda yung functioning ng brain natin pag umiinom tayo nitong hot choco. Then ito yung slimming coffee. Ipapartner natin to dun sa Keto Slimming Vitamin C, no? During the time na may fasting kayo. Yun lang po yung application niya. But do not take it kung kakain kayo kasi mababaliwala yung effect niya. Ito naman pong chia seed is designed para sa mga may edad. Kasi yung chia seeds is rich in omega-3 and then rich in fiber siya. So, mas kailangan po siya ng mga nagkakaedad. So, yan yung kape para sa mga nagkakaedad. Ang collagen coffee is ang kape para sa mga nirarayuma at para sa gustong magpaganda ng balat. So, yan yung pinapartner sa glutathione pag gusto mo ng pang-beauty, no? Let's say, glutathione, 6 na capsules, tapos ito yung magiging gagawin mong coffee on a daily basis para mas matulungan gumanda yung skin mo. Then yung Patrim coffee naman, ito yung coffee for diabetics. Then nakakababa din po yan ng sugar kasi yung mga component niya, insulin gland, then may cinnamon yan.
Then meron din siyang medyo mapait-pait na aftertaste, kaya malalasahan nyo yan pagka yung first thing in the morning yun yung uminom nyo. May aftertaste siya, medyo mapait-pait. Now meron tayong mga personal care, no? Meron tayong magnesium oil. Pinapahid lang po yan sa katawan before matulog. Para saan po sa magnesium? Si magnesium, ang function po niyan is hindi ka makakatulog pag kulang ka sa magnesium. Kaya pag hirap kang matulog, ipahid mo lang yan sa katawan mo. Now second, kung tumataas ang sugar mo, tumataas ang BP mo, these are also symptoms of magnesium deficiency. So yung mga diabetic kanina na sinasabi natin na kailangan uminom ng diabet, ka-partner dito. Ito yung isa sa mga recommendation na ikino-combination dun sa diabet, pati yung spirulina. So yan po yung gamit niya. Then meron tayong eye care. Yung eye care is protection yan para marinig tayo dun sa babad sa screen. Kasi pag nakababad ka sa screen for 2 hours, namumula yung mata mo kasi nabuburn ng blue light yung arteries ng mata. So para marinig tayo doon, papatakan po natin ang eye care. Then at the same time, pwede rin siya sa mga dry eyes, no? Para hindi umahapdi yung mata. At tumutulong din siya para hindi mag-progress yung cataract and then yung glaucoma. Then itong mga susunod na products natin is under siya ng aromatherapy. Ang aromatherapy po is combination niya ng init sa balat at yung aroma, yung amoy. So yun yung dalawang features ng aromatherapy. Kasi kasama siya sa touch therapy na pwedeng iminamasahe siya or pwedeng ipapahid lang siya. Yan yung mga application niya. So pag ang aromatherapy, ang function niyan is for muscle relaxation, then at the same time, nag-i-induce din yan ng good sleep. Kaya kung hindi rin makatulog, ipahid muna yung magnesium, then tsaka pag natuyo na yung magnesium, ipapaibabaw po itong mga preparation na to. So ano itong mga preparation na to? Meron tayong tropical powder oil. Oil po yan na mainit, then mabango. Then meron tayong soothing liniment. Ito mas mild naman yung kanyang init, pero design naman ito para sa mga masasakit na muscles. Then meron tayong dragon liniment. Design ito for travel kasi maliit lang siya, roll-on lang. Pwedeng amuyin during the time na nandito ka. Pwedeng ipahid sa sentido pag pasakit yung ulo mo. No? And then kung ano man yung gusto mong gawin sa kanya, pwede po siya. Pero this is really designed for travel. Kasi nga, ilalagay mo lang siya sa bag. Then meron tayong eucalyptus at saka meron tayong orange peppermint. Ito yung sa touch therapy, no? Pag inuubo, sinisipon yung mga bata, pinapahid po yan dito sa dibdib. Then pwede rin naman niyang i-masahe dun sa mga area ng Mickey Road. So almost the same lang po yung application. Pare-parehas po siyang aromatherapy and touch therapy, no? May skincare din po tayo. Yung nasa likod ninyo, skincare po yan. No? May mga sets po yan. Rejuvenation set. Yan yung pampabata. Then, meron tayong anti-acne set. Yan yung para sa mga kabataang tinatagyawat. Then, meron tayong glass skin set para dun sa mga dry yung skin na gustong pumintab yung balat. Parang salamin, no? Glass skin. So, yan po yung ibibigay natin sa kanila. Then may mga sabon din tayo. Meron tayong Kojic soap, pampaputi. Meron tayong Glutamilk, moisturizer siya. Then meron tayong charcoal soap, ito is deodorant. Then meron tayong guava soap for inflamed skin. Yung may pimples and then yung may pigsa, psoriasis, para sa kanila yung guava soap. Then meron tayong baby oil. Yan, yung baby calming oil natin is pag pinahid nyo, parang may mild na warmth siya. Mapipil nyo, mainit-init siya. So pag giniginaw yung baby, tamang-tama po yan. May mga perfume din tayo. And then yung perfume natin is 15 to 20% oil. So 2 to 3 days, intact pa yung scent niya. No? Hindi nawawala sa damit. Lalabahan mo na naamoy mo pa. So, ito yung mga variation. 3 variation sa babae is may Love Eclat,
merong rose, prime rose, amestisa. So, 3 yung babae, 3 din yung panlalaki. Merong bachelor, emperor, and then meron tayong prince. So, yan po yung ating mga products. May question po kayo? Wala. So, paano nyo po malalaman kung ano? Depende po yan kasi nagpapacheck up naman po tayo sa doktor, di ba? May nagpapa-blood chem tayo. So, kung ano yung mataas sa atin, sinabi ko naman po kanina, yun lang po yung iinumin natin. Say cholesterol yung mataas, yan, pwede purple corn, and then i-combine nyo siya sa vitamin C, vitamin E, yan yung mga combination po for elevated cholesterol and triglycerides. Ano? Do you have stem cell product? Yung Stem cell. Frutacell po, Tapos wala doon sa product presentation. meron po kanina yung Frutacell for regeneration po. Kasi kaya hindi po namin sinasabing stem cell, bogus po yung i-claim mo na stem cell yung food supplement. Kasi as a practitioner, sa hospital po ako nagtatrabaho. Sometimes, nagpo-part-time po ako. Naglalagay po kami ng stem cell sa area ng injury. Yun yung totoong stem cell. Sa area? Sa area ng injury. Let's say may injury yung tuhod nyo, dyan i-inject mismo yung stem cell. Buhay siya. Eh saan yung source ng totoong stem cell? Sa katawan nyo mismo rin kinuha. Kinuha siya sa parts nyo, hinarvest siya sa bone marrow nyo. Sa inyo din manggagaling kasi ang stem cell, may DNA yan. Hindi pwedeng yung DNA ng apple magiging part ng DNA mo. Walang gano'n. Hindi rin pwedeng yung DNA ng deer, yung sheep, magiging part ng cells mo kasi may DNA sila, iba sa DNA. So, bogus yung mga yon pag sinabi nilang stem cell supplement. Hindi gano'n ang mga approach doon. Ang nilagay kasi doon sa mga deer placenta, pagka iniinom mo kasi yung placenta, let's say, di ba yung mga nanganganak na pusa, dinidilaan nila yung anak nila, tapos kinakain mismo nila yung placenta. Kasi masustansya po yun para madaling mag-regenerate yung sugat nila dun sa panganganak. Yun yung purpose nun. Kaya in-incorporate yung placenta doon sa capsule kasi may antioxidant yun, may sustansya po yun na pag nakain mo, nagiging part siya ng supplements mo ng vitamins and minerals and antioxidants ng katawan mo, hindi stem cell. So ang magiging ang magiging effect po nun sa katawan, mas mabilis na mag-create ng stem cell yung body mo. Yun po yung tamang explanation. Huwag kayong maniniwala kahit doktor pa yung mag-explain, sasabihin may stem cell tong capsule. Walang ganun. Kasi ganyan po yung sinasabi ng karamihan. Question pa po? Sige po. Yung sa vertigo at saka yung imbalance ng hearing, yung nagbibingi, yun po yung nire-research ko kasi yung mister ko kasi ganun eh. Naririnig niya yung sound pero masakit sa tainga. Tapos, walang word. Kasi ganito yan. Kaya, Ang vertigo kasi, ang balance kasi ng tao nasa tenga. Kasi may part tayo sa ear, yung cochlea, yung tawag doon. Nag-hold yun ng water. Dalawang tenga, may water yan. So, pag na-imbalance yun, let's say na-dehydrate ka, iikot ka. Yung pakiramdam mo parang ang umiikot. parang lasing. Hindi, nagbe-vertigo ka talaga, parang ilong-ilong ka. Yun. So, positional, ang gagawin mo, hahanapin mo yung position na kung saan siya titigil yung pag-ikot sa pakiramdam mo. So pagka na mo yun, nahanap mo yung position na yun, huwag kang gagalaw. Hanggang matagal yun, mga 1-2 oras, hanggang tumigil na yung pag-inom. Pagka tumigil naman na yun, at unti-unti kang gumalaw, unti-unti kang bumangon, hindi na yung mag-trigger. Pero ito po yung mga trigger ng vertigo. Number 1, sudden movements. Pag may vertigo ka na, bawal yung biglang yuko, tapos bigla kang gaganyan. So yun yung mga bawal. Now secondly, bawal ma-dehydrate. Pag lumabas ka, pinawisan ka, tapos nainitan ka, magti-trigger po yung vertigo.
So kailangan may ready water ka lagi, bawal yung ma-dehydrate ka. Yung mahuhuhaw ka at matutuyuan yung lalamunan mo, bawal po yun. So isa sa mga trigger ng vertigo yun. So may mga cases po kasi na pag na-damage na yung eardrum, mahirap na po siyang i-correct. Kaya nga ang iniingatan natin dyan, pag permanent na yung damage ng eyesight, yung hearing, mahirap na yan ibalik. Kaya nga dapat habang nagkaka